natin yung weather sa labas. Kung kaya na ba natin ilabas yung mga malunggay natin. Ay, malamig pa rin. Hindi pa kaya. Baka mamamatay. Ang hirap pa naman patubuin nun. Kaya guys. Diyan na lang muna natin sa loob ilagay. Hinihintay ko lang yung yung weather na uminit na nga talaga ng bongga. Mainit naman siya, pero yun nga lang, may araw naman. Ngayon, sobrang maaraw ngayon eh. Yun nga lang, malamig sa labas yung temperature niya ba. So, hindi pa natin sila pwedeng ilabas. Yung mga saluyot ko dito. Ay, naku. Nag-isip na lang ako ng paraan. Kasi nga, wala akong table na malaki. Pinatong ko na lang siya sa dalawang ganto, oh, para makaabot dito sa bintana at maarawan siya, yan, oh, diba? Ito kasing kailangan ng malunggay, guys, yung sobrang, yung maaraw na ganto. Kasi, diba, tropical plants siya, so, hindi siya pwede sa, yung sabihin mong shade, konti lang na mas gusto niya yung ganto, ayan, oh, naman ganda ng dahon, diba? Ayan. Oh, kahit hindi natin siya malagay sa labas, yung kapitbahay, yung bahay ng kapitbahay dyan. Hindi natin siya malagay sa labas, at least, maaarawan siya ng maigi. Yun nga lang, hahabulin mo yung araw. So, itong tanglad, ito nakakatuwa kasi siya. Kahapon, di ba pinutol ko to nga, kasi nga, nagluto ako ng chicken. Kailangan ko ng tanglad, parang nagkikrib ako. Pinutol ko na siya kasi maano na yun eh, lumago na yung dahon. Ayan o, tumubo. Kahapon, ganto na siya. Ganto lang yan. Tapos, pagkagising ko, tumubo na ganto, nakahaba yung tumubo. O, diba? Yan. So, 3 puno yung tanglad natin. Ito yung isa. Yan. O, diba? Para marami tayong reserva. Ito, saluyot yan. Ang tagal lumaki, pero mataba naman siya. Mabagal lang talaga lumaki yung saluyot. Tapos itong isa din, saluyot din to. Ayan, oh. Yan. Tapos yung mga tumutubo dyan na maliliit na ano na yan. Yan yung strawberry yan. Diba? Para tamang-tama yan kasi sa warm weather, mga last week ng April yan, pwede na tayo magtanim sa labas talaga. Pwede na natin silang lipat. Itong sili, kasi sobrang tangkad na nito. Ang ginawa ko, pinutol ko siya para, hindi siya pataas na lumaki ba. Mag-spread siya ng ganyan, oh. So, yan. Diba? Ayan, may mga saluyot pa rin ako dito. Yan. So, actually, marami akong natirang buto ng malunggay dito. Diba? Ito ay binili namin sa Amazon. Ganto, oh. Ayan. Kasabayan ng saluyot. Ayan. Si husband ang bumili niyan. Nag-order. So, ang pagtanim ng buto ng malunggay, guys, hindi siya madali. I mean, matagal tumubo. Matagal. Kasi sa first time ko kasi magtanim, kasi sa Pinas, syempre, hindi mo naman kailangan magtanim ng buto doon kasi sobrang dami namang malunggay sa paligid. Manghingi ka lang sa kapitbahay ng tawag nito, ng sanga, tapos yun na, tatanim mo na, ang bilis lang tumubo. Sa bahay, ilang puno ba ng malunggay meron kami doon? Pero kasi dito, syempre, wala naman tayong kapitbahay na Pinoy or na taga Pilipinas na magbibigay sa atin ng tangkay at sa lugar na to, 'di ba? Malamig dito, posible na may posible na mayroong puno ng malunggay na dito tanim, 'di ba? Maliban na lang kung doon tayo nakatira sa Florida, yan, sa California, kasi doon pwede ka magtanim ng kahit na tropical na vegetables, tropical plants. Dito hindi pwede sa Kentucky. Diba? So, ang malunggay, syempre tatangkad yan, puno yan siya. So, kailangan ko na lang dyan kapag taglamig, greenhouse. Diba?
Ipopruning na lang siya para hindi siya hindi siya tumaas ng tumaas. Gagapa lang siya. Maganda kapag mag-harvest ka niyan, halimbawa, kukuha ka para gulayin, gagawin mo, i-cut mo na para magsanga siya. Ganyan, di ba? So, mga ilang malunggay yan, 3, 4, 5, 6. Mga 6 na puno ang itatanim ko, yung goal ko na itanim para hindi lang isa. Kasi kung isa lang, pag lagi mo siyang pipitasin, wala ka nang mapipitas sa susunod na araw. So, kailangan may reserva tayo. And plan ko rin na, bumili ng buto ng papaya, tapos, saluyot, and patola. Ayan, yung mga bahay kubo. Mga bahay kubo na gulay. Kasi, ang hirap hanapin yan. As in, ang hirap. Dito sa Asian market, bibili ka ng malunggay, yung naka-frozen na. Bibili ka ng dahon ng sili, naka-frozen. Bibili ka ng saluyot, frozen. Yung lasa, iba na. Parang, alam mo yun, iba talaga sa fresh, di ba? So, yun yung plano ko. Kaya excited na kami lumipat ng bahay. Pero ngayon, kasi under process pa lahat. Di ba? So, kung tiis lang, pasensya lang talagang kailangan. Minsan talaga, parang nawawalan ako ng pasensya. Iniisip ko yung mga process, pero kailangan step by step talaga. Tinitest talaga tayo minsan yung patience natin. Syempre, yung finances din minsan hindi din ganun ka buti na lang sana kung retired yung pinapangasawa ko. Diba? Retired na at maraming pero syempre hindi naman tayong ayan, so kaya kailangan nga mag-work tayo, kailangan natin mag-earn ng sarili nating pera. So, pero hindi naman yun nakukuha sa isang click lang, di ba? Isang click lang agad makapag-work ka na ganyan. Idaan sa process talaga. So, ayan, mag-garden na lang muna ako. So, yun yung excited ako na pag nakalipat kami sa sarili naming bahay. Kasi, yung goal namin, bumili ng mga siguro at least 3 hektarya na lupa. Kasi, maliban sa pag-garden, meron din kaming gustong i-raise yung mga chickens, ganyan. Kasi sobrang mahal ng itlog, mahal ng chicken, 'di ba? So kapag meron kang chickens na alaga, meron kang itlog lagi. So makakaminos gastos siya kasi ang laki, isang linggong grocery lang 5,000 na 'yan. Diyos mio, mari-mari, nakakapulubi 5,000 5,000 isang buwan na budget na 'yan sa Pinas. 'Di ba? Ganun. Kaya sabi ko, naku, kailangan kong mag-garden. Tsaka, ang mga binibili mong gulay sa hindi mo alam. May mga chemicals na yung iba dyan. So, mas maganda talagang organic, di ba? Doon tayo sa organic. Yan. Hindi naman mahirap, hindi ka mahirapan maghanap dito ng mga gulay na galing sa Pinas kung mahilig ka magtanim. At green thumb ka, kahit anong itanim mo, tumutubo talaga. Lumalago, di ba? So, yun lang muna guys, ang content ko. Ayaw ko na sana mag-vlog pero yung isang member namin dun sa simbahan, laging nagtatanong, wala ka ng vlog sa wala ka ng member namin dito ba? Wala ka ng vlog? Gusto ko, wala ka ng video sa YouTube na ina-upload niya ganyan. Sabi ko, sige na nga lang, mag-upload ulit ako. So, baka mag-focus ako sa gardening, di ba? Gardening lang, ayaw ko mag-vlog ng mga personal life namin. Gardening lang, tapos mga cooking, ganyan. Na-excite nga ako. Sabi ko, pag nakalipat kami, tapos meron na kami mga chickens, maglilitsyon talaga ako kasi may tanglad. Ang litsyon nila dito, bumili kami ng litsyon, ganyan. Roast yung tawag nila dito. Hindi iba naman yung litsyon sa atin, pero parang ganun na rin Kaya lang hindi niluto sa apoy ba, ganun. Ibang paraan. Walang lasa. Hindi kagaya dun sa may, namimiss ko sa province yung lechon na may tanglad sa loob. Tapos, sobrang sarap talaga ng lasa. Yun yung ini-excite ko, di ba, na gawin. So, hanggang dito lang muna yung vlog ko. Salamat sa panonood at till next time po. Bye-bye.